Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome back sa AJ Commentaries. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po para po marami tayo makapakinig at makapag-usap-usap. Comment din po kayo mga kababayan. Binabasa ko po yan mga kababayan. At marami pong salamat sa mga sumusuporta at ganun din sa mga nagtatanong at naliliwanagan dahil pinapaliwanag natin yung mga opinion natin mga kababayan. So, punta po tayo sa magandang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito. Yung napapansin natin, alam naman po natin may bintang sa bawat senador na para bang nag-aabogado sa kung ano mang kampo ang gusto nilang panigan, ano? Yung napapansin natin na ginagawa ng dalawang Cayetano mga kababayan. Si Alan Cayetano, bagamat teknikalidad ang laging pinupuntirya. Si Pia Cayetano, medyo na-off ako doon mga kababayan. Yun ang opinion ko dahil tandaan niyo po yung si Miriam Defensor Santiago nandiyan pa. Walang makaasta ng ganyan. Pero sila'y senator judges, pantay-pantay sila. Hindi dapat tinuturuan, hindi dapat pinagsasabihan. Sabi nga ni Senator Miriam Santiago noon sa impeachment trial ni ERAP, sabi niya, kung maglalaban-laban, magdedebate pala tayo ang mga senator judges kasi improper daw yun dapat daw hindi ganon. Aba, hihintayin na lang daw niya matapos ang lahat ng senator judges sa kanya tatanungin isa-isa. Kasi mga kababayan, pantay-pantay po sila. Hayaan niyong magtanong yung mga senator judge. Katulad ng ginawa ng nila Kiko Pangilinan, ano? Yung sa defense team, habang bagamat hindi dito directly na sinasabi, pero makikita ninyo sa paraan um, sa thought of ng kanyang pagtatanong, mga kababayan, yung defense team para bang pinapababa yung kredibilidad o binabasag yung kredibilidad ng testigo para masabing competent witness ba yon para malaman o makatukoy ng cyber crime o kaya ng video ay authentic mga kababayan. So, kino-question nila yung kredibilidad, yung credentials, yung background. Tumayo sila, Senator Raffy Tulfo at si Kiko Pangilinan. Ang ganda ng mga punto nila, ano? Inisa-isa nila, ano yung mga credentials. CPA pala yun, mga kababayan. At di lang ba sa cybercrime ang kanyang trainings, iba-iba pa, marami pa. So, pagbibigay ng tibay na yung taong yun ay may kakayahan at may kaalaman sa parting yun. At hindi lamang po yun, mga kababayan, ha? May at least 30 cases na palang yan ay tumestigo para sa ganong klaseng mga pangyayari tungkol sa mga cybercrime dahil yun talaga ang kanyang linya. So kung tinatanggap ng korte ang kanyang mga testimonya at naba-background check siya, anong basihan natin para siya pagdudahan ngayon sa kanyang kakayahan para makaalam kung yung nangyayari pa yung video ba ay peke, kung hindi. Kasi doon nga sa tinanong ni Robin Padilla kung original ba yung kinuha na ng video. Alam naman natin mga kababayan, public yung recorded na yon. Ngayon lang po mag-record ka lang Di ba ba? Nakikita agad ng lahat Ngayon, kung ang punto niya, yung bita ka website ng Zoom, wala naman sa Zoom meeting yung lalaki. Pero dahil nga sa mga paraan sa teknolohiya, nagawa nila ng paraan para ma-preserve at makuha. At yun nga yung ginawa ng mga taong yon, ng mga expert at mga competent individuals para mapangalagaan yung magiging ebidensya. Ano? So, balik po tayo dito sa mga Cayetano. Sabi po ni Senator Pia Cayetano, kumbaga, tinuturuan niya no? Parang condescending, tinuturuan niya yung mga kapwa niya senador. Dapat di ganyan magtanong, dapat ganito tayo magdatong. Pero bakit? Di po ba tama sabi nga ni Attorney Sal Panelo sa isang interview, tama yung tanong ni Rizon Tiveros Kasi si Sal Panelo po ay DDS Kasi yun naman yun impeachable act ba? Yung binibintang sa kanya. Kailan ba natin masasabi, sinasabi kasi ni Senator Pia Cayetano, closing daw yung, pang-closing daw yung tanong. Kailan ba malalaman yung closing? Parang alam mo kailan ng dulo. Di ba dapat habang pumapasok ang ebidensya, saka natin naiintindihan yung buong sitwasyon. So ngayon mga kababayan, yung tanong ni Rizon Tiveros kung impeachable ba yung nagawa, kasi ang katwiran ng depensa, hindi nga daw impeachable yun. Kasi unang-una, hindi naman daw nagdemanda yung mga binantaan. Kaya sumagot si Senator Amy Marcos. Sabi sa isang ruling ng Supreme Court, hindi naman daw kailangan mga kababayan
Hindi kailangan na magsampa ng kaso yung binantaan, motu proprio na. Kumbaga automatic na puwedeng imbestigahan, lalo presidente ang binantaan niyo, eh. Mga kababayan, at ang nagbanta ay number 2, Vice President. Siya ang numero unong makikinabang kapag may nangyari sa presidente. Kaya dapat talagang imbestigahan ano. Ngayon ang sabi nila conditional daw, wala pong conditional threat. Threat is a threat. Kaya nga sabi ni Kalilong, yung agent, absolute threat para sa kanya yung ginawa. Kasi kinu-question siya ni Alan Cayetano, eh, mga kababayan. So, kitang-kita agad yung mga baraha ng ibang mga senador ano, para bang ayaw nilang magipit yung testigo in a way na makakapagsalita sila ng mga bagay na puwedeng magbigay agad ng konklusyon. Pero yun yang hinahanap natin mga kababayan, eh. Ano ba talaga ang totoo, 'di po ba? At hindi lamang po yun, ang isa pa pong punto diyan kasi 'pag nagtanong kasi sila ng gano'n, oo nga naman, ang sasagot ay yung lawyer, hindi naman yung testigo. Kaya siguro yun ang punto nila. Sa parating yun medyo katanggap-tanggap yun na gano'ng argumento. Pero ang ang punto lamang po natin, hindi lang naman po kasi isang beses nagbanta si VP Sara, inulit-ulit niya yan. Meron pa siyang mga pronouncements na in-imagine niya sarili niya pinupugutan ng ulo ang presidente at kung ano-ano pa mga kababayan. Meron siyang kumbaga sa history lang, may history ng pagkabayolente, pinagsasapak ang sheriff, ang pamilya na involved sa Oplan Tokhang, ang tatay mismo ay nakakulong, iniimbestigahan dahil sa, mga pagpatay sa Tokhang, mga kababayan. Although hindi naman natin kailangan sabihin o hindi natin puwedeng magamit na dahil sa pinagsasapak niyang sheriff ay lagi na niyang gagawin 'yun. Ang sinasabi lang ay yung tendency nandodoon mga kababayan. Kaya ang napapansin natin diyan sa hearing na 'yan, eh, bukod kaya humahaba, kasi parang pinapahaba talaga, eh. Di natin alam kung may hinihintay o whatever, eh, 'no? Pero ang masasabi lang natin diyan sa unang 3 araw, eh, lumamang talagang prosecution mga kababayan. Kasi hindi natibag ng defense mga kababayan yung credibility ng witness. Yung sinisira nila yung background at credentials, parang pinapamukha nila na wala namang kakayahan para maging testigo para sa ganong klaseng, bintang. Eh, pinutakti sila ng sagot, eh, yung tinanong ni Kiko Pangilinan, eh, nalaman tuloy CPA pala yun. May mga training ng cybercrime at kung ano-ano pa mga tungkol sa internet. 'Di po ba mga kababayan? So, kung magiging patas lang sana ang mga senator judge, mas magiging malinaw, eh. Kasi parang gigil na gigil yung ibang senador natin, parang may ayaw pag-usapan, parang may yun naman po opinyon natin ng mga kababayan, hanggang dito po muna. Marami pong salamat mga kababayan at sana po balik po kayo, usap po tayo muli at sa mga susunod na panahon gusto ko, siguro po aayusin ko yung setup dito kasi isang buwan pa lang naman po tayo sa YouTube para mas maging maganda po ang ating pag-uusap. Marami pong salamat, subscribe po sana kayo, comment at like, AJ Comentaries po. Salamat po sa inyo.